Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aldon. Aldon Richards. Sorry. Taong 1959. Makilala, Cotabato. Itong mga panahong ito, meron ng sariling pamilya itong si Aldon. Mag-iisang taon pa lang silang bukod sa mga magulang nila, kaya hindi pa gaanong katatag ang estado ng kanilang pamumuhay. Nauunawaan naman nila ito, lalo pat wala siyang permanenteng trabaho. Kapag may gapasan sa kanilang lugar, nakikigapas siya. At kapag wala naman, nagtitinda siya ng patingi-tingi sa merkado. Kahit ano, basta pwedeng makain ng tao, binibenta niya. Maliit man ang kita pero sapat na yon para makaraos sa pang-araw-araw. Kabilang si Aldon sa mga manininda na ang pangunahing punteriya ay yung mga taong walang-wala. Kadalasan ang binibenta niya kung hindi tuyo, bahaw na kanin na sinabayan ng ulam. Mabenta kasi yon sa mga mambubukid na nagkataon namang walang dalang baon. Dagdag pa niya na, hindi naman sa lahat ng araw malakas yung bentahan nila. Minsan, mataas nang makabenta sila ng isa at may mga pagkakataon ding walang-wala talaga. Hindi naman yun problema, gawa ng sanay na rin sila sa mga ganoong sitwasyon. Sa pagtagal ng kanilang pagsasama, binayayaan sila ng Panginoon ng isang anak. Kinakabahan man itong si Aldon kung papaano niya palalakihin ng maayos ang bata, pilit naman niyang ginawa ang lahat para lamang makaahon. Habang lumalaki ang tiyan ng kanyang asawa, mas lalong tumataas ang mga pangangailangan nila. Marami kasi yung hinihiling na mga bagay na halos hindi naman niya matanggihan. Panay din ang ginagawa nilang pagbisita sa mga albularyo para ipakonsulta ang batang nasa loob ng sinapupunan nito. Sa mga panahon kasing ito, yun lamang ang kanilang malalapitan para sa mga ganoong uri ng bagay. Nakakatawa man yun para sa iilan pero kabilang si Aldon sa mga taong naniniwala ukol sa katangi-tanging kakayahan ng mga albularyo. Sa paglipas pa ng mga buwan, hindi na siya gaanong nakakatrabaho dahil sa mas pinagtutuunan niya ng pansin ang mga pangangailangan ng kanyang asawa. Dumagdag pa rito ay yung paniniwala ng mga matatanda laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kalakip ang mga kaya nitong gawin sa mga taong nagdadalang tao. Dahil sa ganoong paniniwala, marami na siyang inilagay na pangontra sa kanilang pamamahay. Halos na pagkakamala na nga siya doong baliw, pero hindi niya pinapansin ang sinasabi ng mga ito. Sa isip-isip niya, hindi yun ang magdadalamhati sa oras na mawala ang anak niya. Dagdag pa ni Aldo na wala namang mawawala kung siya ay maniniwala. Sa paglaki palalo ng tiyan nito, hindi na sila gaanong nakikipag-usap sa kanilang mga kababaryo. Ingat na ingat talaga noon si Aldon, gawa ng sabi-sabi noon ng mga matatanda. Kayang-kayang makapagbalat kayo ng mga aswang para makapanloko. Isipin ninyo, kahit matagal na niyang kakilala, kusa niya yung nilalayuan sa oras na may mapansin siya ritong kakaiba. Dahil sa ganun niyang pag-uugali, maraming taga roon sa kanila ang nagkaroon ng galit sa kanya. Kapag kasi tinatawag nila itong si Aldon, imbis na pakinggan sila nito, pilit yung nagbibingi-bingihan na para bang wala itong pakialam. Ang mas ikinagalit pa ng iilan ay yung pakiramdam na parang isa sila sa pinagdududahan nito.
Habang tumatagal, unti-unti ring dumarami ang kanyang mga kaaway hanggang sa makisali na rin yung isang matandang babaeng kapitbahay lang nila. Sa lahat ng kinagalitan niya, tanging ang matandang yon ang nagpakulo sa kanyang dugo. Hindi niya mawari pero kapag bumibisita ito, para siyang sinisilaba ng apoy ng impyerno. Mas lalo rin itong tumitindi sa oras na inumpisahan na nitong kausapin yung asawa niya. Pero syempre, di naman niya ito maaaring kumprontahin at pagsabihan ng kung ano-ano, lalo pat wala naman siyang nakikitang masamang ginagawa nito. Kaso lang, habang lumalaki ang tiyan ng asawa niya, madalas niyang makita ang matanda na nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa pamamahay nila tuwing bumubukas sila ng bintana ng umaga. Noong una, hinayaan niya lang yon. Baka may tinitingnan lang. Pero nang ilang beses na yung ginawa ng matanda, nagpasya na siyang kumprontahin ito. Isang hapon pagdating ni Aldon sa kanilang bahay, bumungad naman sa kanya ang matanda na nakaupo sa bintanang nasa harapan lang mismo ng kanilang pamamahay. Tuwang-tuwa yung pinagmamasdan yung asawa niya. Nakasalukuyan namang naglilinis ng bahay nila. Pagtitigan naman nilang dalawa, hindi na siya noon nakapagtimpi pa, kaya imbis na dumiretso papasok, dinaanan niya ang bahay ng matanda. Padabog ang ginawa niyang pagpasok sa pinto nito, na siyang naging sanhi upang mabilis siyang buksan ng taong yon. Nang magkaharap na silang dalawa, agad naman niyang sinagpanga ng kanyang kamay ang leeg nito habang seryoso yung tinatanong ng, "Ba't ka palagi nakatingin sa bahay? Tapatin mo nga ako. Pinagmamanmanan mo ba ang asawa ko?" Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, mangiyak-ngiyak naman yung nagmakaawa sa kanya habang pailing-iling ang ulo nito. Ngunit sa kabila ng ginawa ng matanda, hindi pa rin kumalma itong si Aldon hanggang sa tuluyan na nga silang nadatnan ng panganay nitong anak. Pagsilay naman ito sa kanyang ginagawa, agad naman siya nitong sinunggaban na siyang naging sanhi upang magkagulo sila sa loob ng bahay. Galit na galit siyang sinugod ng lalaking yan, dahilan para mawalan siya ng balanse at kalaunay matumba mula sa kinatatayuan niya. Nang mapagtanto naman itong hindi siya basta-bastang makakabangon, walang pag-aatubili naman itong dinagana ng kanyang katawan habang paulit-ulit siya nitong sinasapak. Sa kasagsagan ng pagsuntok sa kanya ng lalaki, paulit-ulit naman siya nitong tinatanong ukol sa kanyang ginagawa sa ina nito. Nang marinig naman ni Aldon ang sinabi ng lalaki, hindi na siya nagdalawang isip na ilhad dito ang mga bagay na kanyang nagsisilbing hinaing ukol sa matanda. Bukod kasi sa wala na siya noong magpipilian, alam niya rin sa kanyang sarili na sa oras na makipagmatigasan pa siya, bugbog lang ang aabutin niya. Wala naman siyang rason para magreklamo. Sa kadahilan ng unang-una, sapilitan siyang pumasok sa mismong pamamahay nito. Sa kanilang pag-uusap, matapang na binanggit ni Aldon ang tungkol sa pakiramdam niyang isang aswang ang matandang yon. Dagdag pa niya na, maaaring hindi ito napapansin ng lalaki pero siya mismo pansin na pansin niya ang ginagawa nitong pagmamasid sa kanyang asawa. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, mangiyak-ngiyak naman itong inilahad na hindi siya nagmamasid sa asawa nito para yon ay tiktikan. Pagtatapat pa nito na, kaya niya yun madalas ginagawa ay dahil sa mga nakikita niyang hindi mga pangkaraniwang nilalang na dahan-dahang lumalapit sa pamamahay nila. Ilang beses na rin yung nagbigay ng babala sa asawa niya, pero hindi yun nakinig. Dagdag pa ng matanda na, wala itong ibang hangad sa kanyang pamilya, kundi mapabuti ang lagay nila.
Matapos naman niya yung mailahad, agad namang nakaramdam si Aldon ng kasalanang parang wala ng kapatawaran. Sa sobrang hiya niya noon, halos hindi na siya makaimik ni makatingin sa mag-ina. Tanging pagyuko na lang din ang nagagawa niya, mariing pinag-iisipan ang mga kasalanan at ang pwede niyang pambawi sa mag-ina. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bahagya naman siyang napasilay sa anak nito nang marinig niya yung magwika sa kanya ng, "Ayos lang yan. Hindi naman nasaktan ng husto si inay. Alam mo, madalas talaga siyang mapagkamalang aswang dahil na rin siguro sa kanyang ugaling palamasid. Hindi naman kita masisisi. Alam kong nadala ka lang din ng bugso ng damdamin mo. Aldon, pwede bang mapag-usapan natin to ng maayos? Ayokong umalis ka rito sa bahay ko na masama ang loob mo. Alam kong mabuti kang tao kahit hindi tayo nagkakausap. Paano ko nasabi? Dahil sa pagmamahal mo sa mga hayop, pagmamay-ari mo man o hindi." Dagdag pa ng anak ng matanda na isa yon sa pinakamabisang paraan para kumilatis ng ugali ng tao. Kapag ang tao ay malupit sa mga hayop, siguradong malupit din yan sa mga tao. Pero kapag ang tao ay mabuti sa mga hayop, may malaki ang puso. Matapos naman itong mailahad ng lalaki, hindi na nagdalawang isip itong si Aldon na humingi doon ng tawad. Sa isip-isip niya, mas mainam na mapagkumbaba na lamang siya kaysa pairalin ang kabuktutang hindi tumanggap ng pagkakamali. Nang magkasundo na sila, nangako yung lalaki na tutulong kung sakali mang may mangyaring hindi kaaya-aya. Pagtatapat pa nito sa kanya na mainam ang kanyang ginagawa dahil sa kanilang lugar, naglipa na ang mga masasamang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman naman niyang kaya nakakakita ng hindi pangkaraniwang nilalang ang matanda ay dahil sa mulat na ang ikatlong mata nito. Nabanggit din ng lalaki na meron silang konting kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Di naman yung gaanong kalaliman pero sapat na ito para maprotektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga aswang at puwersa ng kasamaan. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman siya nitong sinamahan pabalik sa bahay nila. Wala na rin silang sinabihan ukol sa nangyaring kaguluhan nang sa gayoy wala nang umikot pang istorya. Magmula noon, unti-unti nang naging kalapit ni Aldon ang mag-ina. Kung noon ay kinagagalitan niya ang mga ito, ngayon ay bukas palad niya na yung tinatanggap sa loob ng kanyang pamamahay. Ikinatuwa naman yun ng matanda, gawa ng mas nagkakaroon na ito ng oras para kausapin yung asawa niya. Sa paglipas pa ng mga buwan, habang lumalaki ang tiyan ng kanyang asawa, maraming tao ang pinaiwasan ng matanda sa kanila. Kabilang narito ay yung malapit niyang kaibigan at yung isang albularyong kanyang pinagpapakonsultahan. Naniniwala kasi ang matandang yon sa demonyo ang aral nito. Pinatotohanan din yon ng anak nito, kaya wala siyang magawa kundi ang sumunod. Ang mas nakakapagtaka pa pinuno, na habang tumatagal ang kanilang relasyon, napapansin niyang mas lalo itong mapagmanipula. Tipong lahat ng galaw nila, kinakailangang ipaalam muna nila sa mga ito. Dahil sa ganoong pangyayari, unti-unti nang nakaramdam ng kakaiba itong si Aldon. Bukod kasi sa hindi siya sanay sa bagay na yan, lubos din niya itong ikinagagalit sa kadahilan ng pakiramdam niya. Ito na ang umaaktong pamilya sa mismong pamamahay niya. Pagtungtong naman ng 8 buwan ng tiyan ng kanyang asawa, nagpasya siyang pasikretong bumisita sa bahay nung kilala niyang albularyo.
Hindi man siya sigurado pero malakas ang kanyang kutob na sa mga oras na yon ito ang pinakamaganda niyang magagawa para sa kanyang asawa. Bago naman siya umalis sa tahanan nila, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang asawa na kung sakali mang bumisita ang matanda, abisuhan niya yung umalis siya para bumili ng mga pangangailangan nila. Mariin niya ring inilahad na kahit anong mangyari, wag na wag niyang sasabihin na tumungo siya sa pamamahay nung albularyo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumango lang naman ito habang abala sa paglilinis ng kanilang bahay. Makalipas pa ang ilang minuto, kampante naman siyang umalis sa bahay nila para pasimpleng puntahan ang bahay ng kaibigan niya. Pagpasok naman niya sa pamamahay ng albularyo, napansin niyang meron itong ginagamot. Matindi ang karamdaman ng taong yon, gawa ng napakalaki ng tiyan nito. Lubog na rin ang mata, tapos may humpak itong pisngi. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat ay yung mga pantal nitong parang inuuod na. Pagsilay naman sa kanya ng albularyo, napabuntong hininga lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Mabuti naman at naalala mo ako, Aldon. Kumusta na ang asawa mo? Balita ko, pinapasok mo na yung matandang demonyo." "Ang dali mo namang lokohin. Hindi pa noon pa sinasabi ko na sa'yo, may kapitbahay kang hindi ordinaryong tao. Yan ang masama kapag hindi ka nakikinig." Dagdag pa ng albularyo na matagal na panahon na niyang hinihintay na magkusang lumapit si Aldon sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nangako yung tutulong sa abot ng kanyang makakaya. Inilahad din ng albularyo kung ano ang nilalang na kinakaharap nila at kung ano ang mga pamamaraang kinakailangan nilang gawin upang hindi sila mapahamak. Ayon dito na, matagal na niyang nakumpirma na mag-inang aswang ang dalawang yon. Maaari ring naghihintay lang ito ng pagkakataon para tumungtong sa saktong gulang ang anak nilang nasa sinapupunan. Dagdag pa ng albularyo na isa din yun sa mga dahilan kung bakit hindi sila nakakaranas ng pagpaparamdam. Mariin ding inilahad ng albularyo na isa sa mga senyales na may aswang sa pamamahay nila ay ang pakiramdam na parang normal naman ang lahat. Mapanganib ang ganoong sitwasyon ayon sa albularyo, gawa ng wala kang kaide-ideya kung sino ang kalaban mo. Naniniwala rin ito na ang matanda mismo ang humaharang sa mga nilalang na nagpapakita ng interes sa kanyang asawa. Matapos naman nilang makapag-usap, agad naman siyang nilapitan ng albularyo habang nagwiwika yun sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sa ngayon, Aldon, ang pinakamagandang magagawa mo, bumalik na muna sa bahay ninyo. Umakto kang parang wala tayong napag-usapan. Magtimpi ka hanggat maaari. Mamayang gabi bibisita ko. Gugulatin ko yung mag-inang yan." Matapos naman itong mailahad ng albularyo, agad naman siya nitong inutusang umuwi. Bago rin siya umalis sa bahay nito, may ibinigay yon sa kanyang isang langis na kinakailangang ipahid ng kanyang asawa sa tiyan nito upang hindi yon basta-bastang magagalaw ng matanda. Pagkakuha naman ni Aldon sa bagay na yon, nagmadali naman siyang umuwi, bit-bit ang nasabing bagay. Pagdating niya sa kanila, sakto naman ang pag-alis ng mag-ina. Di pa man siya nakakapasok sa loob, narinig niya ang tinig ng kanyang asawa na parang umuungol. Noong una, inakala niyang kung ano lang ito, pero pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya itong nakaupo sa tabi ng silya. Hawak-hawak ang tiyan nito habang pinagpapawisan niyo ng malamig. Namumutla na rin ang katawan nito, indikasyon na may nangyayari ritong hindi maganda.
Pagsilay naman ni Aldon sa mga nangyayari, napamura lang naman siya habang yun ay nilalapitan. Kahit gustong-gusto na niyang sugurin ang mag-ina, pinili pa rin niyang magtiwala sa napagkasunduan nila ng albularyo sa paniniwalang yun lamang ang daan upang makapaghigante sila. Kinagabihan habang nagpapahinga silang mag-asawa, napansin naman niyang hindi nag-ingay ang mga kuliglig sa labas ng bahay. Kakatila lang din noon ng ulan, kaya medyo nagtataka siya kung bakit parang nakakapanibago yung nangyayari sa paligid ng pamamahay nila. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Dali-dali naman siyang tumayo para sana'y magmasid sa labas. Ang kaso lang, nung akmang bubuksan na niya ang pinto, may narinig siyang tinig ng dalawang matanda sa labas na para bang nag-uusap. Hindi niya mawari kung ano ang paksa nito, pero pakiramdam niya parang may binubuo yung plano. Gawa lang noon sa pawid ang dingding ng bahay nila, kaya pagbutas nito ni Aldon sa gilid na bahagi ng pinto, agad namang bumungad sa kanya ang dalawang nilalang na hawak-hawak yung tsinelas ng asawa niya. Habang nag-uusap ang mga ito, panay naman ang pagsinghot nito sa tsinelas na yon hanggang sa dahan-dahan na lamang itong mapasilay sa butas kung saan siya nakasilip. Pagtitig naman ni Aldon sa mga mata nito, bigla naman niyang naramdaman ng mabilis na pagbaliktad ng kanyang sistema. Halos segundo lang din noon ang naging pagitan nang bigla siyang magsuka hanggang sa unti-unti na siyang manghina. Matapos ang mga pangyayari, narinig na lamang niya ang mga ito na biglang umatungal, sabay lundag patungo sa bubong ng bahay nila. Kahit yung bubong nila noon na gawa sa pawid, rinig na rinig naman nila ang mga ito na hindi magkamayaw sa pagtakbo papaitaas. Yung tipong naghahanap yon ng pwede nilang madaanan papasok. Nang mapansin naman ni Aldon ang ginagawa ng mga nilalang, agad naman niyang kinuha ang tabak na nakasukbit sa dingding, sabay walang sawa itong hinasa habang pinagmumumura ang mga nilalang. Pinili din niyang manatili sa kinaroroonan ng kanyang asawa, gawa ng sa isip-isip niya, madali niya yung mabibigyan ng tulong kung nataong magkalapit sila. Isang oras pa ang dumaan. Halos wala na talaga siyang kaide-ideya ukol sa mga bagay na gagawin niya. Yung bahay nila umuuga na, habang yung asawa naman niya hindi na mapakali dahil sa sakit ng tiyan nito. Para na rin yung pinipilipit na halos hindi na nito magawa pang makapagsalita sa kanya. Nais mang lumabas ni Aldon para humingi ng tulong. Lubos niya yung ikinatakot sa paniniwalang kapag binuksan niya ang pinto, malayang makakapasok ang mga ito sa loob ng kanyang pamamahay. Sinubukan na rin niyang tumawag ng mga taong malapit lang sa kanila, pero walang nakarinig. Ang mas nakakapagtaka pa, kahit anong pilit niyang angat noon ng bahagya ng bintana, di niya ito nagagawa. Maya-maya pa, bahagya namang tumahimik ang buong paligid, dahilan para mapatakbo siya patungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Paghawi naman niya ng kurtina, tumambad yun sa kanyang nakaangat na sa higaan ng tiyan, habang sa itaas naman ito, naroon ang dalawang mahabang dila na binabalutan ng napakalapot na likido. Bagaman ilang pulgada na lamang ang layo nito sa tiyan, takang-taka naman siya dahil sa hindi yun sinusubukang ilapat ng mga aswang. Paglapit naman niya sa kanyang asawa, sapilitan niya itong inilayo sa mga dila na siyang naging sanhi upang muli na namang umatungal ang mga nilalang sa itaas ng bahay nila. Upang mailayo naman ito sa mga nilalang na yon, itinago niya yon sa ilalim ng mesa, sabay balot sa tiyan nito ng makapal na kumot. Di man siya sigurado sa kanyang ginagawa, pero
Naniniwala siyang makakatulong ito. Pagpatak naman ng 9:00 ng gabi, patuloy pa rin ginagambala ng mga nilalang na yan ang kanilang pamamahay. Ilang oras na rin siyang naghihintay sa albularyo, pero sa kasamaang palad hindi pa yon dumarating. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang paglangit-ngit ng kahoy na malapit sa entradang pinto nila. Sa puntong yon, alam niya sa kanyang sarili na pinapasok na sila ng mga nilalang, kaya na may imbis manatili sa tabi ng kanyang asawa at walang gawin, pinili niyang hugutin ang dala niyang tabak, sabay karipas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng mga ito. Maya-maya pa, pagsipat naman niya sa pintong bukas na, tumambad sa kanya ang mag-ina na nakangisi habang nasa kaanyuan ng mga aswang. Ayon kay Aldo na, tipikal na aswang lang naman ang mga nilalang na yan, pero yung anyo nito sapat na para pangilabutan ang kanyang buong pagkatao. Dagdag pa niya na, sa kwento hindi mo gaanong mararamdaman ang takot sa mga ito. Pero sa oras na makaharap mo na sila, doon mo mapapatunayan kung gaano nakakapangilabot ang pagharap sa mga ganoong uri ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala namang ginawa ang matanda, kundi ang tumitig sa kanyang mga mata. Dahan-dahan na nitong ikinukumpas sa buong paligid ang mga kamay niya habang umiihip yon ng usal sa hangin. Hindi naglaon, pagbaling naman ito ng atensyon sa kanyang kinaroroonan, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Mabuti naman at nakisama ka. Dahil sa ginawa mo, Aldon, hindi kita papaslangin. Ibigay mo ng maayos ang iyong asawa at aalis kami ritong hindi nagbibigay ng pasa sa katawan mo. Sa ngayon ang kinakailangan mong gawin para mabuhay ka, sumunod ka sa amin sa kahuli-hulihang pagkakataon. Marami pa namang babae, Aldon. Pwede ka pa namang gumawa ng panibago mong panganay." Pagkalahad naman ng matandang yan, bigla naman itong napahawak sa kanyang leeg na para bang may kung anong bagay ang pumulupot dito. Pagsilay naman ng anak nito sa likod, bumungad sa kanila yung albularyo na kinausap ni Aldon noong hapon. Habang nakatayo ito, walang patid naman yung nag-uusal ng tigalpo na siyang naging sanhi upang mapigilan nito ang pagkilos ng matanda. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman siya nitong inabisuhan na itarak sa sinaing niyang kanin ang kanyang tabak bago niya saksaki ng matanda. Dahil sa sinabi nito, walang pag-aalangan namang sinugod ng anak ng aswang ang albularyo na siyang naging sanhi upang magpang-abot silang dalawa. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin ito pinapakawala ng ina nito hanggat hindi pa nito nakikita na nagawa na ni Aldon ang nais niyang mangyari. Maya-maya pa, pagbalik naman niya dala-dala ng tabak na punong-puno ng kanin, walang pagdadalawang isip naman niyang sinaksak ang matanda, dahilan para tumagusyon sa mismong likod ng katawan nito. Hindi na rin yun nakalaban pa hanggang sa dahan-dahan na itong nanumbalik sa orihinal nitong anyo. Pagsilay naman ng anak ng matanda sa nangyari, umatungal lang naman ito ng napakalakas habang mabilis na ibinabaling nito ang kanyang atensyon mula sa kinaroroonan ni Aldon. Akmang susugurin na siya ng nilalang, agad naman yung natigalpo ng albularyo na siyang naging sanhi upang bumulag tayon sa lupa. Matapos ang pangyayari, agad naman yung nilaslasan ng leeg ng kaibigan niya, sabay kaladkad ng mga labi nito patungo sa bahay nitong nakabukas pa.
bago rin nila ito iwan, siniguro nilang nilalamo na ng apoy ang mismong tahanan. Nang mapansin naman yon ng kanilang mga kababaryo, agad naman yung nagtipon-tipon para sana'y apulahin ng apoy. Subalit bago pa man nila yun magawa, ipinagtapat sa kanila ng albularyo ang tungkol sa mga nangyari. Awa naman ng Diyos, walang tumutol sa nais nito, gawa ng matagal na nilang subok ang kalibre ng albularyong yon. Aminado rin ng mga kababaryo niya na may utang yon sa kaibigan niya, kaya na may pinili na lamang nitong magtiwala. Sa paglipas pa ng mga araw, kalat na sa kanilang lugar ang tungkol sa nasabing kwento. Maraming istorya ang kumalat ukol sa kanila pero minarapat nilang wag na yung pansinin. Alam niyo, pinuno, sa lahat ng mga nangyari, tanging ipinagpapasalamat lamang noon ni Aldon ay yung pagiging normal ng kanyang anak. Hindi kasi ito gaanong nakain ng mag-ina, gawa ng hinihintay nito ang pagtungtong ng 8 buwan ng tiyan nito. Ngayong pangkasalukuyan, kahit may edad na rin ang kanyang anak, kailan may hindi nito makakalimutan ang tungkol sa karanasan ng kanilang pamilya noong minsan silang na manipula ng aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, solid to, no? Ang galing nung magnanay. Ako hindi ko rin talaga ine-expect yun eh. Iniisip ko talaga matutulungan sila nung mag-ina. Kasi nga, sobrang galing makipag-usap nung lalaki. Dumating pa nga sa punto na sinabi niya na, madalas kang pinagbibintangan niyang nanay ko na aswang eh. Kasi madalas siyang magmasid. Pero aswang pala talaga. Tsaka ang malupit, silang magnanay. Tas nagtaka rin ako na, teka lang, kung ako yung anak nung nanay na ginulpi neto ni Aldon o sinaktan, kahit nga dapuan mo lang ng konting sampal o dampi ng palad mo sa katawan ng nanay ko, gugulpihin na kaagad kita. Pero dito hindi. Diba parang sinabi pa nung lalaki na, ayos lang yan, di naman gaano nasaktan nanay ko eh. Yun pala, meron silang tinatagong lihim. Galing ng kwento na to. Pero at least happy ending tayo kasi walang nangyaring kahit ano sa anak ni Aldon tsaka sa asawa niya. Buti na lang din, napakagaling nung nilapitan nilang albularyo. Tsaka kilala sa lugar eh, di ba? So para sa akin overall, ang ganda ng kwento na to. Ang ganda lang rin ng twist. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.